Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Maligayang araw ng Lunes po sa lahat, March 23, 2025. Sa mga bagong pasok pa lang po sa aking YouTube channel, my name is Melvin. And for today's video ay tuturuan ko po kayo kung paano mag-apply ng loan sa Bilis. Updated po ang application na ito guys ngayong 2025. Ang Bilis ay isa din po itong popular na Buy Now Pay Later platform dito sa Pilipinas na inaalaw po tayong mag-shop at magbayad installments sa ating mga binili sa lahat po ng kapartner nitong mga merchants kahit wala po tayong credit card. Isa po itong digital credit app at isa rin po ito sa mga produkto ng First Digital Finance Corporation. Hindi rin po pahuhuli ang Bilis guys sa isa sa mga pinakamababang interest sa lahat pong naranasan kong pag-utang dito po sa mga online lending app. Sundan nyo lang po ang video ito guys hanggang dulo dahil i-review ko po sa inyo ang repayment plan nitong Bilis bilang patunay kung talaga bang napakababa ang interest nito. Bago pong lahat, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel at sa mga di pa nakasubscribe, pakiclick mo na yung subscribe button na nasa baba at pakihit yung notification bell para ma-notify po kayo sa tuwing may bago na naman akong mga tutorial video na i-upload sa aking channel. Maraming salamat po. So let's start! Ito panoorin nyo. So ayan po guys, sa mga wala pang app sa Bilis, dadaan muna tayo sa Play Store at hanapin natin ang Bilis app. I-search na natin sa search bar ang Bilis. At ito po siya guys, oh. I-click lang natin yan. Bilis, Buy Now Pay Later. At retailer product po ito ng First Digital Finance Corporation. So ngayon, i-install na natin guys. Actually guys, may account na po ako dito sa Bilis. At ginawan ko po yun ng tutorial video dati guys. Kaya lang hindi ko po na-review ang repayment plan noon. So this time ay i-review ko na po sa inyo guys kung may pagbabago ba yung sistema ng kanilang repayment plan at yung interest. So magsubra 2 taon na yata itong account ko sa Bilis. At ayan po guys, installed na po siya. So ngayon i-open na natin. Click lang natin itong allow. So ito na po ang introduction ng Bilis guys. At si Kim Cho na po ang endorser nito. Shop at 10,000 plus stores with Bilis. Build your credit limit. Trusted by Kim and millions of Filipinos. So ngayon guys, i-click na natin itong get started. So ito po yung nagugustuhan ko dito sa Bilis guys. Dahil ipapakita muna nila ang repayment plan bago tayo mag-apply. So ito na po ang repayment plan ng Bilis. At hindi po siya nagbago guys, gaya pa rin ito nung dati. Hindi bumaba yung interest at hindi rin tumaas. At itong estimated amount na nakalagay dito guys, itong mula 2,000 pesos hanggang 40,000 pesos, sa pagkakaintindi ko po guys ay ito po yung maaring i-approve sa atin ng Bilis. O ito po yung mga value ng ating o-orderin or ang ating uutangin. At ito namang down payment ay cash po talaga ito guys na ibigay natin doon po sa kapartner po nilang mga merchants. Kung saan po natin kunin yung item na uutangin natin. At ito namang installments ay ito na po yung loan term guys. So kapag baguhan pa po tayo ay hanggang 6 terms lang po ang inaalaw sa atin. At ito namang installment amount, ito na po ang mababayaran natin buwan-buwan sa pinili nating loan term. So ngayon guys, bigyan ko po kayo ng halimbawa ng ating order value at kukumputin po natin kung magkano ang tubo nito sa bawat term na pipiliin natin. So halimbawa, ang order value ay itong 2,000 pesos at kapag wala po tayong ida-down payment at ang pipiliin nating terms ay itong 4. Ang magiging installment amount po natin yan guys ay 553 pesos. So twice a month po yan guys for 2 months. So yan po ang ibig sabihin po ng 4 terms guys. 4 na beses po natin itong bayaran sa loob po ng 2 buwan. So every 15 days po ang namagitan sa ating pagbabayad guys. Kada pizza 15 ng buwan at pizza 30. So nang kinumpute ko ito guys,
553, multiply po natin into 4 dahil 4 term po ito. Ang equal po niyan ay 2,212 pesos. So ang maging tubo lang po sa dalawang buwan guys ay 212 lang po sa 2,000 pesos na order value. At kapag itong 6 term naman ang pipiliin natin, ay 6 na beses po natin itong bayaran sa loob po ng 3 buwan. So ang mababayaran natin yan every 15 days ay 380 pesos. At kapag i-multiply po natin yan into 6, ang equal po niyan ay 2,280 pesos. So 280 pesos lang po guys ang tubo sa loob ng 3 months po nating babayaran. At kapag may down payment po tayo guys, ay syempre bababa po yung halaga ng mababayaran natin sa bawat termino. Katulad nito guys. Kapag ang down payment natin guys ay 500 pesos, ang mababayaran na lang natin sa bawat termino ay 415 pesos na lang po. Kapag itong 415 i-multiply po natin into 4, ang equal po niyan guys ay 1,660 pesos. And then, i-add po natin yung dinaon natin na 500 pesos. Ang total po niyan guys ay 2,160 pesos. So, bababa din ang tubo guys kapag may down payment po tayo. Kung ikumpara po natin kanina guys na wala pong down payment, 212 po ang tubo. So ngayon kapag dinaunan po natin ng 500 ay magiging 160 pesos na lang po ang tubo. So ngayon guys kapag 1,000 pesos ang ida-down natin, kalahati po sa value na ating in-order. Ang mababayaran na lang natin bawat termino niyan guys ay 277 pesos. At kapag i-multiply po natin yan into 4, ang equal po niyan ay 1,108. I-add po natin dito ang ating dinaw na 1,000 pesos. Ang equal po niyan ay 2,108 pesos. So 108 na lang po ang tubo sa loob po ng 4 term nating pagbabayad o sa loob po ng 2 buwan. Kapag may down payment po tayo na 1,000 pesos. Kapag itong 6 naman ang pipiliin nating term at kapag ang down payment natin ay 500 pesos, ang mababayaran natin yan bawat termino ay 285 pesos. I-multiply natin yan into 6. Ang equal po niyan ay 1,710 pesos. I-add po natin dito ang ating dinaon na 500 pesos. Ang equal po niyan ay 2,210 pesos. So 210 pesos lang po guys ang tubo sa 6 term or 3 months nating pagbabayad. At kapag 1,000 pesos naman ang ating i-down, ang mababayaran na lang natin dyan bawat termino ay 190 pesos. I-multiply po natin yan into 6. Ang equal po niyan ay 1,140 pesos. I-add po natin yung ating dinaw na 1,000 pesos. Ang equal po niyan ay 2,140 pesos. So 140 pesos na lang po ang tubo guys sa 6 term o 3 buwan nating pagbabayad kapag mag-down po tayo ng 1,000 pesos. So ngayon guys, magbigay pa po ako ng isa pang halimbawa. Halimbawa, ang order value natin ay 20,000 pesos. At kapag wala po tayong ida-down guys, at ang pipiliin po nating term ay 4 term. At uulitin ko lang po guys ha, hindi po per month ang term dito guys ha. Per 15 days po ito guys. Itong 4 term guys ay 2 months. At twice po natin babayaran sa isang buwan. At itong 6 ay 3 months. Twice per month pa rin natin itong babayaran. Itong 12 ay 6 months. At itong 24 ay 12 months. So yun po yun guys. So patuloy po tayo guys. Sa 20,000 pesos nating order value at kapag wala po tayong down payment, ang mababayaran natin yan per term ay 5,524 pesos. I-multiply po natin yan into 4. Ang equal po niyan ay 22,096 pesos. So 2,096 pesos lang po ang maging tubo sa 2 buwan nating pagbabayad or 4 term. At kapag mag-down po tayo ng 5,000 pesos, ang mababayaran na lang natin yan kada termino ay 4,143 pesos. Kapag i-multiply po natin yan into 4, ang equal po niyan ay 16,572 pesos. At kapag i-add po natin yung dinaw natin na 5,000 pesos, ang equal po niyan ay 21,572 pesos. So 1,572 pesos na lang po ang maging tubo guys
sa 4 term or 2 months nating pagbabayad kapag mag-down po tayo ng 5,000 pesos. At kapag 10,000 pesos guys ang ida-down natin, kalahati po sa value ng in-order natin. At 4 term pa rin ang pinili natin, ang mababayaran natin yan per term ay 2,762 na lang po. At kapag i-multiply po natin yan into 4, ang equal po niyan guys ay 11,048 pesos. At kapag i-add po natin itong ating dinown na 10,000 pesos, ang equal po niyan ay 21,048 pesos. So 1,048 pesos lang po ang maging tubo sa 4 term nating pagbabayad o 2 buwan kapag 10,000 pesos yung ida-down natin. So hindi ko na po ito pahabain pa guys. Kayo na lang po ang mag-compute sa iba pang mga order value. Gayahin nyo lang po yung ginawa ko guys sa pag-compute. Ganun po ang pamamaraan ko para malaman agad natin kung magkano po ang itutubo sa ating inutang. Maging product loan man ito guys or cash loan, ay pareho lang po ang interest niyan guys dito sa bilis. Ang pagkakaiba lang po dito sa product loan guys, ay meron po siyang down payment. It's either magda-down payment po tayo or hindi. So ngayon guys, pagkatapos po nating maintindihan yung kanilang repayment plan, ang ituturo ko naman po sa inyo ay kung paano ito aptayan. Sa mga wala pa pong account sa Bilis guys, ang una po nating gawin ay i-click lang natin itong sign up. So ngayon, ilagay po natin ang ating active email address at dito sa baba ay ang ating active mobile number. And then, i-click po natin itong may maliit na box para malagyan ng check to prove na binasa po natin at sumang-ayon po tayo sa privacy policy and the terms and conditions sa Bilis. And then, i-click po natin itong sign up. And then, mag-send po ng 4-digit code ang Bilis sa ating mobile number na nilagay. And then, mag-send din po ng 6-digit code ang Bilis sa ating email address na nilagay. At automatic na po iyang magni-next. Next po ay gagawa po tayo ng password. At ang ilalagay po natin ay at least 8 characters. At kailangan may capital letter at small letter. At kailangan din pong may numero at special characters. Tulad po ng number sign, asterisk, question mark, etc. At ito po ang halimbawa ng password na ilalagay natin guys. March asterisk 0691. At pagkatapos nating makagawa ay isulat natin ulit dito sa baba for confirmation. And then i-click natin itong save password. Your security is our priority. So mamimili po tayo dito sa dalawa guys. Ito bang 4-digit PIN or itong fingerprint ID. Ito po ang gagamitin natin guys sa tuwing magda-login na po tayo sa ating Bilis account. So ang pinili ko po dito guys ay itong 4-digit PIN. At dito po natin ilagay ang ating 4-digit PIN. At i-type natin ulit for confirmation. At pagkatapos niyan mag-pop up ito guys. App security successfully set. At ayan po guys, nakagawa na po tayo ng account. So ngayon guys, kailangan pa nating i-activate ito para mabigyan na po tayo ng credit limit ng Bilis. At sa pag-activate ng ating Bilis account, ay kailangan pa nating i-provide ang registration details, government issued ID, at ang ating clear and visible selfie. At kapag ready na po tayo, i-click na natin itong activate account. Next po ay mamimili na po tayo ng ating ID type. Ang nirecommend po ng Bilis na ID guys ay itong ating national ID or PhilSys. At kapag wala pa po tayong national ID, ay itong other ID na lang po ang pipindutin natin. So ngayon guys, magsimula na po tayong mag-fill up ng form. Tell us about yourself. At kailangan ang ilagay po natin dito sa ating form guys ay match po sa detalye na nakalagay sa ating valid ID na isa-submit. At ito po yung mga information na hingiin ng Bilis sa atin. Una po ay ang ating gender. Next po ay ang ating pangalan, ang ating middle name at ang ating apelyido. Next po ay ang ating date of birth kung kailan po tayo pinanganak. Next po ay ang ating marital status. Next po ay ang ating nationality.
Pagkatapos nating ma-fill upan ito guys, ay i-click natin itong may maliit na box para malagyan ng check. And then i-click natin itong continue. And then click natin itong while using the app. At dito sa page 2 guys ay ilagay po natin ang ating current residential address, kung saan po tayo nakatira sa kasalukuyan. Una po, lagyan po natin kung ano po ang street name or building name. At pagkatapos nating malagyan ng street name guys, ay hanapin na lang natin dito sa baba yung nakasuggest na mga lugar. At i-click na lang natin. Next po ay kung anong probinsya tayo. At itong landline number guys, ay optional lang po ito. Pwede natin lagyan, pwede rin hindi. Next po, do you work from home? Kapag home base po yung work natin, itong yes lang ang pipindutin natin. Kapag hindi ay itong no. At kapag itong no ang pipiliin natin guys, kapag hindi po tayo work from home, ay kailangan pa nating ilagay ang address ng ating office dito sa baba. At pagkatapos nating malagyan, i-click na natin itong continue. At dito sa page 3 ng form guys, ay ilagay na natin dito ang ating mga character references or ang ating mga emergency contacts kung sakaling hindi po tayo makukontak ng bilis kung may mga emergency call. At dalawang contact reference lang po ang kailangan ng bilis sa atin guys. Ang una po dito ay kailangan ilagay nating mga contact info ay ang contact info ng ating family. Halimbawa po sa akin, ang nilagay ko po dito ay contact info ng aking father. At dito sa pangalawang character reference guys, ay pwede ng contact info ng ating mga colleague o kasamahan sa trabaho o ang ating mga kaibigan. At kapag matapos natin ma-fill upan ito, ay i-click na natin itong continue na nandito sa baba. At dito sa page 5 guys, ay pipicturean na natin ang ating valid ID. So ito po yung mga valid ID na tatanggapin ng bilis guys. National ID or PhilSys, driver's license, UMID, at passport. So yun lang pong 4 na valid ID ang tatanggapin po ng bilis guys. So driver's license po ang pipiliin ko po dito guys. And then ilagay po natin yung ID number dito sa baba. And then i-click na natin itong take a photo. At kailangang mababasa po yung mga detalye na nakasulat sa ating buong ID guys. At kapag okay na, i-click natin itong take a photo. At kapag okay na po ang pagkakuha, i-click na natin itong yes, looks good. At ayan po, ni-review na po ang ating ID. Next po ay magsi-selfie na po tayo. So i-click na natin itong take a selfie. At kapag okay na po, i-click lang natin itong may bilog dito sa gitna. At kapag okay na po ang pagkakuha, i-click lang natin itong yes, looks good. At kapag gusto pa nating mag-selfie ulit, i-click lang natin itong retake. At ayan po, ni-review na po ang ating selfie at ang ating ID. Next po ay tell us about your income. So may pagpipilian po tayo guys kung saan galing ang ating pinagkikitaan. Ang pinili ko po dito guys ay itong employment. At pagkatapos kong pinindot itong employment, ay ito po ang naging result sa akin guys. You already have an account with us. So tulad ng sinabi ko guys, ay may account na po ako dito sa Bilis dati. At para sa mga first timer pa lang dito sa Bilis guys, pagkatapos nating mag-fill up ng application form, after mga 3 to 5 minutes guys, ay malalaman na kaagad natin ang result ng ating application. Mag-send po yan ng email ang Bilis after 3 to 5 minutes. Katulad nito guys, o ipapakita ko po sa inyo guys. So ito po yung marireceive nating email guys kapag na-approve po tayo. Congratulations, your Bilis application is approved. At pag open ko sa aking Bilis account guys, ay ito na po ang in-approve sa akin na credit limit. 500 pesos, ang liit guys. At nagamit ko na po iyan guys dahil may binili po ako dati sa Lazada. So naging zero balance na po iyang available balance guys. At kapag magamit na po natin yan, ay dito na po yan makalagay sa use. By the way guys, kapag bago pa lang po ang ating account sa Bilis, ay nakalock pa po itong ibang mga features and services dito.
Ito po sila guys, oh, yung naka-blurred po. Mga after 1 week yata guys, after 7 days, ay naka-unlock na po ang iba dito. At pwede na po siyang gamitin. Tulad po nito guys, oh. Hindi na po sila blurred. Meaning, pwede na natin itong gamitin. Ang hindi pa po pwedeng gamitin dito guys ay itong cash loan. Hindi pa po ako qualified ngayon. So, abangan nyo lang po ang iba ko pa pong mga review dito sa Bilis guys. At abangan nyo rin po kung paano gagamitin ang mga features and services dito sa Bilis sa bago nilang update ngayong 2025. So yun lang po guys. At sana may natutunan po kayo guys. Paki-like na lang po sa video ito kung nagustuhan nyo at paki-share na rin sa iba para may idea din po sila. At para sa iba pa pong mga katanungan, pakisulat lang po inyong mga tanong dyan po sa comment section sa baba. So yun lamang po guys. Maraming salamat sa panonood. God bless us all. See you again sa next kong mga tutorial videos. Goodbye!